Desperada. Iyon ang unang salitang bumalot kay Georgie matapos siyang iwan ng fiancé. At mas masakit pa, ipinagpalit siya sa sarili niyang best friend. Sa opisina hindi na siya tinatawag na EA, kundi kabit in the making. Palamunin, buntis na walang ama. Araw-araw ay may bulong. Bakit ba daw siya special? Bakit hindi siya pinapagalitan? Sino raw ba ang bumuntis sa babaeng wala ng pag-asang magkaanak? Isang email papunta sa boss niya. I'm positive. Desperada. Iyon ang unang salitang bumalot kay Georgie sa araw na natutunan niyang kaya pala siyang ipagpalit na parang lumang damit na pwedeng iwan sa silya at kalimutan. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa maliit niyang apartment. Suot ang corporate blouse na planchado pero halatang napuyat. Tiningnan niya ang sarili. Mapupungay ang mata, nanginginig ang panga, pilit ng pinapakalma ang dibdib na para bang may humahabol na bagyo sa loob. Sa labas ng bintana bumubuhos ang ulan. Sa loob mas malakas ang pagbuhos ng alaala. Masakit pa rin kahit ilang buwan na. Kahit sinubukan niya ng balutin ng sugat sa trabaho, sa kape, sa overtime o sa pag-iwas sa mga lugar na may memories. Pero may mga gabi talagang walang pader na sapat. May mga gabi na kahit anong pagsara mo ng pinto, may papasok pa ring multo. At ang multong yon ay ang mismong pangarap niya, ang pamilya, na tinaga-taga hanggang sa wala nang natira, kundi alikabok. Huminga siya ng malalim, kinuha ang ID lace at saka lumabas. Sa elevator pa lang ramdam niya na ang bigat ng mundo. Yung tingin ng kapitbahay na parang may alam. Yung umaga na may kasamang pag-usisa. Sa lobby may dalawang nagkakwentuhan. Tumigil sandali at tiningnan siya at saka nagpatuloy na may mahinang boses. Parang lahat ng tao sa paligid niya may dalang bersyon ng kwento niya na mas masahol pa sa totoo. At sa opisina, mas malala. Pagpasok niya sa floor, sinalubong siya ng amoy ng printer ink at aircon na parang hindi naman marunong magpatawad. May nagtatype, may tumatawa, may nag-aaway sa GC. Normal na araw para sa lahat, maliban sa kanya. Uy, Georgie! Bati ng isang office mate na may matamis na ngiti pero malamig ang mata. Late ka yata kahapon. Pero okay lang no? Special ka naman. Natawa pa ito, kunwari biro. Ngumiti si Georgie ng manipis. Traffic lang. Ah, traffic. Kumindat pa. Or may naghahatid? Parang may sumaksak na karayom sa sikmura niya. Hindi dahil may katotohanan, kundi dahil alam niyang kahit anong sagot niya, may gagawin silang masama. Lumakad siya papunta sa desk niya. Executive assistant siya. Pero sa mata ng iba, hindi EA. May ibang label na dumidikit sa kanya. Tulad ng alikabok, kabit in the making, palamunin, buntis na walang ama. Buntis. Wala pa nga siyang bitbit na bata, pero bitbit na niya ang hatol ng mundo. At mas masakit doon, may mga araw na gusto niyang maging totoo ang chismis. Dahil kung totoo man, ibig sabihin, nakalaban siya. Kung totoo, ibig sabihin, hindi siya naubos sa wala. Binuksan niya ang laptop, nag-log in sa emails, at pinilit na mag-focus sa agenda ng boss niya. Pero habang tumatakbo ang cursor sa screen, tumatakbo rin ang isip niya pabalik sa gabing ayaw niya nang balikan. Flashback. Isang restaurant na madilim ang ilaw, may kandila sa mesa, at may ring box na matagal nang nakatago sa bag niya. Siya ang nagplano, siya ang nag-ipon, siya ang naghandang lumuhod kung kailangan. Mahal niya si Carlo. Mahal na mahal. Kahit tuwing pag-uusapan nilang anak, napapansin niyang nag-iibang ekspresyon nito. Kahit tuwing nagkakaroon siya ng check-up, sinasabi niyang, "Okay lang, Duff. We'll try again." Pero sa gabing yon, hindi siya ang mauunang magsasalita. "Georgie,
Boses ni Carlo na pilit na mahinahon. Kailangan nating mag-usap. Hindi na niya nagustuhan ang tono. Parang may dala ng desisyon. Bakit? Nagpilit siyang ngumiti. Wait, may surprise ako. Stop. Mabilis sa putol nito. Please. Napatigil ng kamay niya sa bag. Biglang naging mabigat ang ring box. Parang bato. I can't do this anymore, sabi ni Carlo. Hindi. Hindi ko na kaya maghintay. Parang may sumabog sa tenga niya. Maghintay? Sa ano? Sa isang iglap may umupo sa tabi ni Carlo. Isang babae, naka-cream blouse, maayos ang buhok, at may tinging walang hiya. Si Mia, best friend niya, kapatid na turing niya. Ang babaeng sumama sa kanya sa clinic. Humawak sa kamay niya sa ultrasound room at nagsabing, "Kaya mo yan, George. Lalaban tayo." Ngayon, kamay na ni Carlo ang hawak ni Mia. At sa kamay na yon, may singsing na pamilyar. Parang biglang nawala ng hangin ng mundo. Mia, nanlambot ang boses ni Georgie. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Mia at kanwaring mahinahon. Georgie, I didn't want it to happen like this. Tigilan mo. Nanginginig na si Georgie. Tigilan mo na yung boses mong parang biktima ka. George, singit ni Carlo. Please don't make this harder. Hindi niya napigilan ng tawa. Isang tawa na wala sa lugar. Basag, parang salamin na pinipilit buuin. Harder? Bulong niya. Ako ang ginawa niya nito. Ako ang iniwan. Ako ang pinagtaksilan. Sumandal si Carlo, parang pagod na pagod. We want different things. Different things? Nanlaki ang pamilya niya. Ang gusto ko lang naman, pamilya. Hindi siya umiyak agad. Hindi niya alam kung bakit. Baka dahil may parte sa kanyang nagyelo. Hanggang sa sinabi ni Carlo ang huling linya. At saka, sinabi naman ng doktor mo, di ba? May problema sa ovary mo. Mahirap, baka never. Parang sumpa. Parang hinampas siya ng buong mundo sa dibdib. Naaalala niya ang clinic room, ang amoy ng antiseptic, ang boses ng doktor na maingat pero diretso. Low ovarian reserve. We can try treatments, but I need you to prepare. Possible na mahirapan kayo magbuntis. Or maybe, not at all. Naalala niya kung paano ngumiti siya noon. Nag-thank you. Okay po. Habang gustong sumigaw ng katawan niya. Naalala niya si Mia na nakayakap sa kanya sa hallway at nagsasabing, hindi kita iiwan. Sinong maniniwala? Kaya pala ang bilis nilang magpalit ng kwento. Kaya pala biglang naging hindi na kayang maghintay ni Carlo. Kaya pala si Mia ang laging may time, laging may concern, laging nasa gilid. Para pala siyang nag-aabang. Pagkatapos ng gabing yon, umuwi siya na parang walang kaluluwa. Tinanggal niya ang engagement ring, inalapag sa mesa, at tinitigan niyon hanggang mag-umaga. At doon niya binuo ang sumpa. Hindi dasal, hindi pakiusap, sumpa. Gagawin ko ang lahat para mabuntis. Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa sariling refleksyon sa bintana. Bago siya manganak. Saka siya humigop ng hangin na parang unang beses ulit mabubuhay. Revenge. Hindi para ipakita sa kanila na masaya siya, kundi para ipakita sa mundo at sa sarili niya na hindi siya sirang babae. Na hindi siya hopeless. Hindi siya never. Kung kailangan niyang maging desperada para makuha ang pangarap niya, gagawin niya. Kahit walang love. Kahit walang forever. Kahit isang bagay lang ang kapalit. Isang anak. At habang tumutunog ang notification sa laptop niya, may bagong email, bagong task at bagong araw, dahan-dahan niyang pinunasan ng luha na hindi niya namalayang tumulo. Sa ilalim ng ilaw ng opisina, ngumiti si Georgie ng tipid.
Hindi dahil okay na siya, kundi dahil may plano na siya. At sa mundong kumitil ng pangarap niya, gagawa siya ng sarili niyang kapalaran. Kahit pa kailangan niyang suungin ang apoy. This is for my revenge. Hindi pa niya alam na ang paghihiganti niya ang mismong magbubukas ng pinto sa lalaking babago sa lahat. Tahimik ang buong penthouse, pero hindi tahimik ang isip na Martin. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window, suot ang plain black shirt na nakabukas ang 2 button sa leeg. Sa baba, kitang-kita ang syudad. Mga ilaw, mga sasakyan, mga taong may kanya-kanyang buhay. Si Martin kahit nasa taas ng mundo ay parang wala pa ring pahinga. Sa kamay niya, hawak niya ang isang baso ng whiskey. Isang higop lang, hindi para malasing, kundi para lang mabawasan ang bigat sa dibdib. Biglang tumunog ang phone niya. Mom. Hindi siya nagulat. Alam niya namang tatawag ito. Laging may dahilan ng nanay niya para paalalahanan siya na kahit gaano siyang kayaman, kahit gaano siyang kalakas sa business, may kulang. Pinindot niya ang answer. Martin. Malamig ang boses ng babae sa kabilang linya. Pero sa tono pa lang, alam mong siyang klase ng taong sanay masunod. Yes, Mom? Na-check mo na ba yung date ng family dinner? Nandoon ang mga tito mo at si Lolo. Tumitig si Martin sa labas. I know. May pause. Tapos ay dumiretso ang nanay niya sa punto. Don't waste my time. Ilang taon ka na? 34? 35? 34. Sagot ni Martin na kalmado. Too old. Wala ka pa ring anak. Hindi na bago ang linyang yon. Parang soundtrack na ang buhay niya. Busy ako sa kumpanya. Walang pakialam ang legacy sa busy. Tumalim lalo ang boses. Kung wala kang anak, alam mo kung kanino mapupunta ang shares mo? Sa pinsan mong si Enrique. Napakagat si Martin sa panga. Si Enrique, na walang ginawa kundi ang magpakasarap sa pera ng pamilya. Party dito, babae doon. Pero siya, ang paborito ng mga matatanda dahil may anak na. Dahil may tagapagmana. Mom, huwag kang mag-mom-mom dyan. Parang may bahid ng inis. Hindi mo kailangan ng love, Martin. Anak lang ang kailangan mo. Kahit hindi ka mag-asawa. Kahit anong setup pa yan. Tahimik si Martin. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang totoo ang isang bagay. Hindi naman talaga love ang priority niya. Hindi niya hinahanap. Hindi niya kailangan. At hindi rin siya naniniwala. Mula bata siya, nakita niya na kung paanong pinapatay ng pamilya nila ang feelings ng tao. Kung paanong ginagawang transaksyon ang relasyon. Kung paanong ginagamit ang tao para sa pangalan, status, at kapangyarihan. At ngayon, siya na ang nasa posisyon. Siya nang inaasahan. Binaba niya ang baso sa table. Dahan-dahan. Okay? Sabi niya sa phone. I'll handle it. Good. Sagot ng nanay niya na satisfied. I'm not asking. I'm reminding you of what you are. Napikit si Martin. What you are. Hindi tao. Hindi anak. Hindi lalaki. Kundi tagapagmana. Pagkababa ng tawag, tumayo siya ng mas tuwid. Pero sa loob niya, may parte na gustong sumigaw. Lumapit siya sa drawer at binuksan. May folder doon. Legal documents, company structures, estate plans, at isang pahina na naka-highlight. Requirement, heir/child for final transfer of controlling shares. Na mapangiti siya na mapait. So, ganito pala ang buhay niya. Hindi niya kailangang magmahal. Hindi niya kailangang maging masaya. Kailangan lang niya magkaanak. At kung may kapalit man yon, gagawin niya. Kahit na malamig, kahit walang puso, kahit parang negosyo lang. Dahil sa mundo niya ang pag-ibig optional lang. Pero ang anak niya, obligasyon. Sobrang liwanag ng hotel convention hall. Halos nakakasilaw yung mga chandelier sa taas. Tapos,
Ang daming LED screen sa paligid na may nakasulat na Future Tech Summit 20XX. May mga booth at may mga freebies. May mga taong nakasuit na parang lahat sila naka-uniforme. Sa gilid, may coffee station na non-stop ang pila. Si Georgie nakasuot ng simple pero classy na dress. Midnight blue. Sakto ang fit. Pero ang mata niya, halatang pagod. Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa buhay. Tinapik niya ang ID lace sa leeg ng bata. Huminga ng malalim at pinilit itong ngumiti kahit parang ayaw ng katawan niya. Nandito siya dahil pinadala siya ng kumpanya. Networking, sabi ng boss niya. Get new contracts, sabi ng HR. Pero ang totoong reason? Gusto niya lang lumayo. Gusto niya mailayo ang utak niya sa mga chismis sa office. Sa pangalan ni Carlo at lalo na sa babaeng nagnakaw ng lahat sa kanya. Kahit ilang araw lang, habang naglalakad siya sa gitna ng crowd, napansin niya yung ibang babae. Mga confident, mga sosyal, mga hindi halatang may dinadalang sugat. Parang sila yung tipo ng babae na pag iniwan, hindi nababasag. Si Georgie, nababasag siya araw-araw. Pero kailangan niyang magmukhang buo. Lumapit siya sa isang booth ng fertility wellness product. Hindi niya sinasadya. Napahinto lang siya kasi nakita niyang may brochure. Boost your chances naturally. Napangiti siya ng mapait. Chance? Kung alam lang nila. Kinuha niya yung brochure tapos ay bigla siyang nakarinig ng boses sa likod. Interested? Lalaki. Malalim ang boses. Hindi maingay, pero may bigat. Yung tipong kahit isang tanong lang ay parang may command na kasama. Paglingon niya, muntik na siyang mapatigil. Hindi dahil gwapo lang, kundi dahil ibang dating. Matangkad, broad shoulders, suit na sobrang fit na parang ginawa para sa kanya. At yung mukha, hindi yung soft na pogi. Yung tipo ng lalaking pag tumingin, parang nakakabasa ng tao. Cold, composed, dangerous. Si Martin. Hindi pa niya alam ang pangalan, pero ramdam niya agad na hindi ordinaryo. Hindi ito yung tipo ng lalaking pumupunta sa convention para manghingi ng freebies. Hindi rin siya yung tipong nakikipag-small talk. Si Georgie, instinctively nagtaas ng guard. Ano? Tanong niya na medyo defensive. Yumuko bahagya ang lalaki. Tiningnan yung brochure sa kamay niya. Fertility supplements. Namula si Georgie. Parang nahuli. Oo. Natawa siya ng pilit. Hindi naman ako bibili. Curious lang. Hindi siya sanay magpaliwanag sa stranger. Pero sa lalaking to parang kailangan niyang magsalita. Tumango lamang ito. Walang judgment. Curiosity can be dangerous. Or necessary. Sagot niya bago niya napigilan ang sarili. Nagkatinginan sila at doon unang tumama ang kakaibang chemistry. Yung parang may kuryente na hindi mo get saan galing. Pare-pareho silang hindi aamin. Naglakad ang lalaki palapit sa booth. Kinuha ang isang brochure, tiningnan tapos ibinalik. Not your thing? Tanong ni Georgie. Bumaling ito sa kanya. It's complicated. Usually complicated means masakit. Bigla niyang sabi. And then natahimik siya. Ay, ang daldal mo, Georgie. Pero imbes na ma-offend, bahagyang nagtaas ang kilay ang lalaki. Parang interesado. Masakit. Ulit niya. Pero mas mahina. Yeah? Nagulat si Georgie. Pero may diin pa din siya. Naglakad sila papunta sa gilid ng hall kung saan mas tahimik. Mas maliit na lounge area. May couches, may mga plant decorations. Para silang dalawang taong napadpad sa gitna ng ingay pero parehong may gustong takasan. Georgie, bigla niyang pakilala para mawala yung awkward. From Crestview Holdings.
Hindi siya sure kung dapat ba niyang sabihin ang company name. Pero at the moment, parang gusto niyang maging normal na tao. Saglit itong tumingin sa kanya bago sumagot. Martin. Yun lang. Walang company, walang title. Pero yung aura niya, halatang may mataas na posisyon. Umupo si Georgie sa couch, hawak yung coffee cup na parang shield. So, Martin, nandito ka for business? Umupo rin siya pero may space sa pagitan nila. Parang boundary. I have a panel later. Speaker? Tanong niya. Tumango si Martin. Investors talk. Kaya pala ganon. It was giving CEO vibes. Natahimik sila saglit habang naririnig yung background noise ng convention. May tumatawa. May nag-announce sa mic. May nagka-clap sa kabilang side. Then Georgie, hindi niya alam bakit, napasabi siya. May kailangan ka bang patunayan? Lumingon si Martin sa kanya. Hindi siya galit, hindi rin siya nagulat. Parang sanay siyang masaksihan ng ganong tanong. Pero bihira yung may lakas ng loob na itanong. Required? Sagot niya. Huh? Everything I do. Required. Malamig pero honest yung boses niya. Family, business, expectations. Napatulala si Georgie. Ang bigat naman. Nagkibit balikat si Martin. Pero ang mata niya, hindi nakikisabay. Parang pagod na pagod. Anak, biglang sabi ni Martin ng diretso. That's the requirement. Nabigla si Georgie. Napahigpit ang hawak niya sa cup. Anak? Yes. Hindi ito pagyayabang. Hindi rin panghaharot. Parang nagbabasa lang siya ng report. Gusto mo magkaanak? Tanong niya, careful. Need, sagot ni Martin. Not want. Tahimik si Georgie. Tapos ay bigla siyang natawa. Hindi masaya, kundi bitter. Ako naman, huminga siya ng malalim. Tapos ay tumingin sa sahig. Gusto. Sobra. Pero, huminto siya. Hindi ata pwede. Napatingin si Martin. Sa first time, nagbago yung expression nito. Hindi man halata sa iba pero kay Georgie, ramdam niya. Concern or curiosity? Medical? Tanong ni Martin. Tumango si Georgie. Ovary issues. Tsaka niya sinabi lahat. Hindi yung buong at detalyado pero enough para maramdaman ang sugat. Iniwan ako ng fiancé ko. Tapos pinili niya yung best friend ko. Lumunok siya. Ang pinakamasakit, sinabi niya sa akin na kaya niya ako iniwan kasi never na daw ako mabubuntis. Hindi siya umiyak. Pero yung boses niya, basag. A few seconds of silence. Then Martin spoke, hindi malambing. Hindi rin sweet, pero totoo. People use pain to justify their decisions. Tumigil siya. Doesn't mean you deserved it. Napatitig si Georgie sa kanya. Ang weird. Sa dami ng tao nagsabing move on, okay lang yan, may darating pa. Itong lalaking to, hindi siya kinonsola ng fake. Pero binigyan siya ng respeto. Sana ganun kadali. Bulong niya. Tumango naman si Martin. It's not. Nagkatinginan ulit sila. At doon ay may sandaling parang wala silang ibang iniisip kundi yung isa't isa. Pero pareho nilang binalik ang tingin sa ibang direksyon na parang parehong natakot. Si Georgie pinilit maging normal. So, convention lang to. After nito, balik tayo sa reality. Yes, maikli ang sagot ni Martin. Pero kahit na ganon, pareho nilang alam. May something sa pagkikita nila. Hindi love at first sight. Hindi rin romance. Pero parang may pinto na biglang bumukas. Kahit wala pa silang balak pumasok. At habang tumatayo si Martin para bumalik sa panel preparation, bigla siyang nagsalita. See you around, Georgie. Simple,
pero parang may timbang. Naiwan naman si Georgie na nakaupo at nakatingin sa likod niya habang palayo siya. At sa unang pagkakataon matapos siyang masaktan, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pag-asa, hindi saya, kundi isang bagay na mas delikado, possibility. Sa ikatlong araw ng convention, naging routine na kay Georgie ang makita si Martin. Hindi sila yung tipong nagkakausap lagi. Minsan magkakasalubong lang sa hallway, minsan sa coffee station, minsan isang tango lang, pero bawat beses parang may humihila sa kanya palapit. Hindi siya tanga. Alam niyang delikado to, pero desperada siya. At sa mundong iniwan siya ng lahat, ayaw niya nang maging mabait. Ayaw niya nang maghintay ng right time. Kasi sinabi na ng mundo na wala na siyang chance. That night, umakyat siya sa roof deck ng hotel. Tahimik doon. May city lights. May malamig na hangin. At may konting music galing sa bar sa kabilang side. Doon niya nakita si Martin. Mag-isa, hawak ang phone. Parang may kausap na ayaw niyang kausapin. Pagbaba niya ng call, napatingin ito kay Georgie na papalapit. "Hindi ka natutulog?" tanong ni Martin. "Hindi rin ikaw," sagot niya. Umupo siya sa kabilang upuan. May distansya pa rin. Hindi dahil ayaw niyang lumapit, kundi dahil takot siya na baka maging totoo ang nararamdaman niya. Tahimik sandali, hanggang si Martin ang unang nagsalita. "Let's be direct," sabi niya. Malamig pero klaro. "You want a baby." Tumango si Georgie. "Yes. And you want it soon," dagdag niya. "Before she gives birth." Sagot ni Georgie. Automatic. Tapos napakunot noo siya. "Wait, sinabi ko ba sa'yo yun?" Hindi sumagot agad si Martin. Parang hindi na kailangan. "May deadline ka," sabi niya. "And I have my own." Napahigpit ang hawak ni Georgie sa rail sa tabi ng upuan. Huminga siya ng malalim. "So?" She swallowed. "Anong gusto mong mangyari?" Tumingin si Martin sa kanya. Hindi bastos, hindi malisyoso, pero parang may bigat ang tingin. Yung tipong pag pumayag siya, wala nang atrasan. "A deal," sabi ni Martin. Napangiti si Georgie, pero hindi masaya. "Deal." Tumayo si Martin at lumapit ng kaunti. Hindi para takutin siya. Parang para siguraduhin lang na naririnig niya. "Convention is 1 week," sabi niya. "We try every day. No excuses." Namula si Georgie pero hindi siya umiwas. Imbes, tumango siya. "Okay," sagot niya. Then she added, parang gusto niyang kontrolin ang usapan. "May lahi kami ng kambal," sabi niya, trying to sound confident. "So pag nabuntis ako, kambal yan." First time, may very slight change sa mukha ni Martin. Parang may amusement na pilit niyang tinatago. "Kambal," ulit niya. "Yep," ngumiti si Georgie. "Para sulit." Bumalik sa seryoso si Martin. "If it works, we split." Tumigil ang hangin sa pagitan nila. "Split?" tanong ni Georgie kahit alam niya. "You keep custody," sabi ni Martin. "I'll provide everything financially. Pero may rights ako sa bata. At dapat, anak ko siya legally." Naglaban ang dibdib ni Georgie. Naramdaman niyang umiinit ang mata niya, pero pinigilan niya. Hindi ito love story. Ito ang plano niya. "Okay," sagot niya. Kasunduan. Naglabas si Martin ng phone. Mabilis na nag-type. "I'll email the terms. Purely transactional." Tumango si Georgie. "Email transaction lang. Walang lambing, walang sweet talk, walang pangako." Pero nang tumayo sila para umalis, biglang napahinto si Georgie. "Martin?" Tawag niya at lumingon si Martin. At sa ilang segundo, gusto niyang sabihin na natatakot siya, na baka masaktan siya ulit.
na baka magulo. Pero imbes ang lumabas sa bibig niya, walang emotions. Paalala niya. Tumango si Martin at malamig ulit. None. Paglakad nila papunta sa elevator, pareho silang tahimik. Pero pareho rin nilang alam. Sa kasunduang ito, may mabubuo. At hindi lang bata ang pwedeng mabuo. Pagbalik ni Georgie sa kwarto niya, agad niyang chinek ang email. Nandun na. Subject line, agreement. Maikli at walang paligoy-ligoy. At sa babay isang linya. No relationship, no feelings, only results. Napahawak si Georgie sa dibdib niya. Then she whispered to herself na parang mantra. Para sa revenge. At sa kabilang kwarto, si Martin naman nakatingin sa phone. Parang may parte sa kanya na gustong bawiin ang deal. Pero huli na. Kasi pumirma na ang kapalaran. Dumating ang huling araw ng convention na parang walang nangyari. Pero para kay Georgie, parang may parte ng buhay niyang naiwan sa hotel na yon. Sa lobby, naglabasan ng mga delegates. May nagtatawanan, may naghahabulan sa shuttle, may nagpapapicture sa tarp na may logo ng event. Si Georgie, hawak ang luggage niya. Nakamask ng okay lang na mukha. Paglingon niya, nakita niya si Martin sa di kalayuan. Naka-black suit, hawak ang phone. Parang normal lang. Parang hindi sila nagkaroon ng kasunduan. Parang hindi sila nagsugal sa loob ng isang linggo. Lumapit siya. Steady ang steps. Kahit nanginginig ang loob. Martin, tawag niya. Tumingin ito at parehong lamig pa rin ang mata. Georgie, walang ngiti at walang lambing. Parang dalawang taong nagkakilala lang sa seminar. Nagkatinginan sila, saglit lang. Pero sapat para maramdaman ni Georgie yung bigat ng paalam. Uuwi na ako, sabi niya. Same, sagot naman ni Martin. Tumango si Georgie. Thanks sa pagiging direct. Thanks for sticking to the deal. Sagot naman niya na parang business talk. Wala man lang ingat, wala man lang mamimiss kita. Walang kahit anong dapat meron kung may feelings. At yon ang gusto ni Georgie. Dapat ganon. Pero habang tumatalikod siya, biglang sumiksik sa dibdib niya ang tanong. Paano kung hindi gumana? Pinatay niya agad ang thought. Hindi pwede ang doubt. Sa elevator, tumingin siya sa reflection niya. Walang luha, walang drama. Then she whispered, parang pinapako sa utak. This is for my revenge, not love. At paglabas niya sa hotel, tinamaan siya ng araw. Parang bagong simula. Cold, pero buo ang desisyon niya. Isang buwan ang lumipas na parang hinabol si Georgie ng oras. Pagkatapos ng convention, bumalik siya sa office na parang walang nangyari. Steady lang ang lakad, straight ang likod, at naka-on ang work mode. Kahit sa loob niya may mga gabing bumabalik yung init ng alaala at yung kaba. Pero pinipilit niyang kalimutan. Hindi niya pwedeng gawing soft ang sarili niya. Hindi pwede ang weakness. Kasi kapag naging mahina siya, babalik sa kanya ang lahat. Yung sakit, yung betrayal, yung pangungutya ng mga tao. At higit sa lahat, yung takot na baka hindi gumana ang plano niya. Kaya naging busy siya, sobra. Mga araw na hindi na siya nagla-lunch, kape na lang. Overtime, meeting to meeting, emails na parang walang katapusan. Parang gusto niyang punuin yung utak niya ng trabaho para hindi niya marinig ang boses ng sarili niyang puso. Isang umaga, habang nagpiprint siya ng document sa pantry, lumapit si HR. Georgie, tawag ni Ma'am Liza. Can we talk? Naka-hand carry pa nito ang folder. Yung tipo ng folder na alam mong may pagbabago. Minsan, promotion. Minsan naman, demotion. Minsan, disaster. Sumunod si Georgie sa HR room. Pag-upo pa lamang niya, binuksan na agad ni Ma'am Liza yung folder. May urgent project tayo, sabi nito. New division, new CEO, big accounts, high risk. Tumango si Georgie. Okay po, need niyo ako? Yes?
Nag-smile ang HR na parang may halong awa. Temporary ka lang as executive assistant. Substitute. 3 months max. Executive assistant ulit. Kung tutuusin, sanay naman na siya. Pero ang problema kasi sa pagiging EA, hindi lamang trabaho ang dala mo. Dala-dala ka ng mood swings ng boss, ugali, ego, at minsan, pati sikreto. At based sa experience niya, may mga boss na parang bagyo. Pero sanay naman na siya sa hard bosses. Mas mahirap na lang kung hard boss na, tapos may personal history pa. Pero hindi niya na yun iniisip. Anong name ng CEO? Tanong niya na casual. Ma'am Liza blinked. Hindi mo pa ba na-check yung internal memo? Hindi pa. Medyo tight lang ang schedule ko. Sagot ni Georgie. Honest. Tumango lamang si Ma'am Liza. Okay lang, basta prepared ha? Very strict daw. And powerful. Napasimangot si Georgie sa word na powerful. Lahat naman sila powerful pag boss. Natawa si Ma'am Liza. Iba to. Paglabas niya ng HR, medyo sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang pag new boss, new battlefield. Pagbalik sa desk niya, inayos niya agad ang gamit niya. Notebook, pens, sticky notes, extra charger, parang soldier na papasok sa gyera. Hindi niya sinilip ang memo. Hindi na niya kailangang malaman ang pangalan. Ang mahalaga, trabaho. At sa araw na yon, lumipat siya sa bagong floor. Iba ang vibe. Mas tahimik, mas malinis. Mas malamig ang aircon. May mga glass walls at minimalist na design. Parang corporate na corporate. Walang chika-chika, walang tawa. Pagpasok niya pa lang sa hallway, may 2 staff na agad na dumaan at nagbulungan. Siya ba yung new EA? Substitute lang daw. Grabe, good luck sa kanya. Ang sungit kaya nun. Hindi na niya pinansin. Basta naglakad na lang siya papunta sa desk na nakatapat sa isang malaking pinto. Ang pinto ng CEO. Executive Office. Umupo siya at inayos niya ang ID. Tiningnan niya ang schedule na iniwan sa table. At sa unang line, nandoon, 9 a.m., CEO arrival. May 10 minutes pa. Kinabahan siya ng kaunti, pero hindi halata. Nagbukas siya ng laptop, nag-check ng email, nag-prepare ng notepad. Then narinig niya ang tunog ng elevator sa dulo ng hallway. May mga paa na papalapit, mabilis at steady. Hindi yung lakad ng simpleng employee, yung lakad ng taong sanay na sinusunod. Tumayo si Georgie automatic at nang bumukas ang glass door sa hallway, parang tumigil ang oras. Ang unang lumitaw, 2 lalaki na mukhang security o executive assistants din. At sa gitna nila, si Martin. Naka-gray suit, crisp white polo. Walang tie pero mas nakakatakot tingnan. Hindi siya yung tipo ng lalaking kailangan pang magyabang ng status kasi ramdam mo agad kung sino siya. At yung mukha niya, parehong lamig pa rin. Yung aura na unang nakita ni Georgie sa convention, mas tumindi ngayon. Kasi ngayon, hindi na siya stranger. Boss na niya siya. Nanlamig ang balat ni Georgie. Parang binuhusan siya ng yelo mula ulo hanggang paa. Hindi siya nakagalaw agad. Si Martin naman tumigil rin. Hindi halata sa iba. Pero kay Georgie, alam niyang nagulat din siya. Kasi sa loob ng split second, nagbago ang mata nito. Parang may flash ng pagkilala. Tapos, agad na itinago. Parang nag-close ang pinto. At pareho nilang ginawa. Pretend, game face, walang history, walang kasunduan, walang 1-week deal. Walang mga gabing hindi dapat banggitin. Lumapit si Martin sa desk niya. Tumingin siya kay Georgie na parang unang beses pa lang nalang nagkita. Good morning, malamig na sabi niya. Nilunok ni Georgie ang kaba sa lalamunan. Pinilit niyang ngumiti professionally. Good morning, sir. I'm Georgie Santos. I'll be your executive assistant for this project. Tumango si Martin. Martin Valencia.
Parang tinusok ang puso niya sa sarili niyang pangalan. Valencia. So ito pala ang buong pangalan niya. Hindi lamang simpleng Martin. CEO talaga. At hindi lang CEO base sa mga bulong Mayaman, may power, may legacy, at may requirement. Anak. Si Georgie pinilit maging normal. I reviewed your schedule, sir. Your first meeting is with the board at 9:30. Coffee? Saglit siyang tinignan ni Martin. Parang tinatansya kung gaano siyang kabilis masisira. Black, no sugar. Noted. Sagot niya agad na mabilis. Tumalikod si Martin papunta sa office niya. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya saglit at nagsalita ulit ng hindi lumilingon. And, Miss Santos? Yes, sir? Keep things professional. Malamig ang tono na parang may tinatamaan. Naliga si Georgie. Professional. Oo naman, yun din naman ang gusto niya. Opo, sagot niya. Always. Pagpasok ni Martin sa office, saka lang siya nakahinga ng malalim. Pero hindi pa rin humuhupa ang kaba. Kasi kung dati, ang plan niya ay revenge lang, ngayon, araw-araw niyang makikita ang lalaking kasunduan lang dapat. At habang naglalakad siya papunta sa pantry para kumuha ng kape, naririnig niya ang mga bulong ng mga staff sa gilid. Yan na pala yung new CEO? Grabe yung aura niya, no? Nakakatakot. Basta wag ka lang talaga magkakamali dyan, kundi tapos ka. Napahawak si Georgie sa tiyan niya. Hindi dahil masakit, kundi dahil may kakaibang takot. Paano kung nabuntis siya? At kung nabuntis man siya, paano niya itatago yun sa opisina kung ang ama ay boss niya? Pagbalik niya sa desk, nakita niya nag-email si Martin sa kanya. Subject, Project Protocols. 3 pages of rules. No personal calls, no unnecessary talk, no delays. Parang robot. Parang wala silang pinagsamahan. Pero sa dulo ng email may isang linya na tumusok kay Georgie. Any personal matters should remain outside this office. Napapikit siya. Sige, pretend, kaya niya. Pero habang pinipirmahan niya ang new NDA forms at inaayos ang CEO calendar, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng deal. Ito na ang simula ng mas malaking gulo. Hindi sanay si Georgie na nanginginig ang katawan niya sa opisina. Sanay siya sa stress. Sanay siya sa pagod. Sanay siya sa boss na masungit. Sa deadlines, sa mga taong tumitingin sa kanya na parang may kasalanan siya sa mundo. Pero ngayong araw, iba. Mula umaga pa lang parang may bumabaliktad na sa sikmura niya. Yung amoy ng coffee sa pantry. Dati comforting. Ngayon, nakakasuka. Yung aircon na malamig, mas malamig sa balat niya. Tapos ang ulo niya, parang umiikot. Kaya niyang tiisin. Kailangan niyang tiisin. Lalo na't bago siya sa project. Lalo na't si Martin ang boss niya. Pero habang nag-aayos siya ng document sa desk, biglang may kumalabog sa dibdib niya. Parang pinisil ang hangin sa loob. Ayoko. Napahawak siya sa table, pinilit huminga. Miss Santos? Boses ng isa sa staff, lumapit. Okay ka lang? Okay lang. Mabilis yung sagot. Medyo puyat lang. Tinuloy niya ang pagtype pero lumalabo na ang screen. Nagiging double yung letters. Nagsimula na rin maging tunog lata ang paligid. At sa hindi niya inaasahan, bumigay ang tuhod niya. Mabilis, tahimik. Parang naputol ang cord. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak, may kamay nang sumalo sa kanya. Malakas, sigurado, at sobrang familiar ng pakiramdam. Pagmulat niya ng mata ay mukha ni Martin ang unang bumungad. Hindi siya nagsasalita, pero ang mata niya, hindi na cold, hindi na boss, concern. Georgie, mahina niyang tawag na parang nakalimutan niyang Miss Santos dapat. Napatigil si Georgie. Narinig ko pa yun? Gusto niyang tumayo agad, umiwas, magpanggap. Pero biglang sumama ulit ang pakiramdam niya. Umikot ang ulo niya. At ang susunod, naramdaman niyang binuhat siya ni Martin.
Hindi bridal style na OA, pero buhat na buhat. Parang wala siyang timbang. Parang automatic sa kanya. Sir, pilit niyang sabi. Don't argue. Malamig ulit ang boses ni Martin, pero halatang pinipigilan pa lang niya. Clinic, now. Nakita ng mga tao at naramdaman ni Georgie ang mga mata nila. Yung bulong na magsisimula na naman, pero wala siyang lakas para lamanan. Pagdating sa clinic ng building, pinaupo siya agad ni Martin sa bed. Lumapit ang nurse. Sir, ano pong nangyari? Bigla siyang nahilo. Sagot ni Martin. Check her vitals, please. Gusto ni Georgie magsalita. Sabihin na okay lang man siya. Pero lumulutang pa rin ang utak niya. Habang kinukunan siya ng BP, nakatayo si Martin sa gilid. Nakapamewang. Nakatitig sa kanya na parang galit. Pero hindi galit sa kanya. Galit sa nangyari. Georgie, mahina niyang tawag ulit paglabas ng nurse sandali. Nag-pregnancy test ka na ba? Tumigil ang mundo ni Georgie. Yun yung tanong na matagal niyang tinatakasan. Yung tanong na ayaw niyang sagutin kasi baka masaktan siya pag negative. Hindi pa. Sagot niya na halos bulong. Tumango si Martin pero hindi siya satisfied. Why? Natawa si Georgie ng kaunti pero hindi masaya. Natakot? Hindi siya nagkunwari. Hindi na niya kaya. Para siyang batang pagod na. Saglit na hindi kumibo si Martin. Tapos ay bigla siyang lumapit. Pero hindi niya hinawakan si Georgie. Parang ayaw niyang lumampas sa boundary. Get tested. Utos niya. Today. Sir, please. Lumabas yung word ng mas mahina. Mas totoo. At doon nagulat si Georgie. Kasi sa unang beses nakita niya yung crack sa pagiging cold ni Martin. May concern talaga. Tapos ay biglang bumalik siya sa pagiging boss. Nag-straighten ng suit. I'll have someone bring your things. You're going home after this. Marami pa po akong tasks. Protesta ni Georgie kahit mahina. Hindi siya pinansin. Clinic first. At sa mata ni Martin, kahit pilit niyang itago, ay may takot. Parang siya rin. Hindi sigurado kung ano ang lalabas sa test. Parang siya rin, desperado sa sagot. Gabi na nang makarating si Georgie sa apartment niya. Walang makeup, naka-loose shirt. Buhok ay nakatali lang. Parang wala na siyang energy para magpanggap kahit kanino. Pagpasok niya, binagsak niya lahat ng bag sa sofa at umupo sa sahig. Nakasandal sa couch. Sa kabilang kamay niya, hawak niyang maliit na test kit. 2 linya. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya tumatawa. Parang nanlalamig siya sa sobrang kaba. Positive. Bulong niya sa sarili tsaka napahawak sa bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumalon. Gusto niyang tawagan si Carlo, si Mia, lahat ng taong nanakit sa kanya at isigaw sa kanila na, eto na, nabuntis na ako. Pero naalala niya, hindi ito for them. Ito ay para sa kanya at para sa kasunduan. Tumayo siya, dahan-dahan, parang baka pag mabilis siyang gumalaw, mawala ang himala. Lumapit siya sa laptop sa dining table. Binuksan, nag-log in sa email. Kahit nanginginig ang kamay niya, pinilit niyang maging kalmado. Transaction ito. Kasunduan. Walang emosyon. Pero yung dibdib niya ay parang may kumakabog na drum. Binuksan niya ang bagong email. To Martin Valencia. Subject, update. Sa body, wala siyang nalagay na drama. Walang hi o good evening. Wala ring emojis. Diretso. Pregnant, positive. Pinindot niya ang send. Saglit siyang napapikit. Parang pinakawalan niya ang hininga na 1 buwan niyang kinulong. Then she whispered again, parang mantra. Pero this time, shaky. Nanalo ko. Sa kabilang side naman ng syudad, nasa office pa rin si Martin. Tahimik ang executive floor. Ilaw lang ng monitor ang bumibiyak sa dilim. Nakatali pa rin ang necktie niya, pero nakaluwag na. May mga document
na nakakalat sa table pero hindi niya binabasa. Nakatitig siya sa inbox, parang naghihintay. Isang notification ang lumabas. From Georgie Santos. Hindi siya huminga agad. Binuksan niya lang ang email at nang mabasa niya ang unang dalawang salita, napatigil ang mundo niya. Pregnant? Positive. Sa unang pagkakataon, nawala ang kontrol sa mukha niya. Hindi siya ngumiti, pero may tumama sa tip-tip niya. Parang biglang bumigat. Pero hindi masama. Hindi rin siya makapaniwala. Matagal siyang nakatitig sa screen. Parang gusto niyang ulitin ng 10 beses para siguradong hindi siya nag-e-imagine. Then, slowly, bumalik siya sa pagiging Martin Valencia. CEO, cold, required. Nag-reply siya. Walang kahit anong emotion. Walang congratulations, walang tanong kung okay siya, walang relief. Isang linya lang. Noted. Will proceed accordingly. Pinindot niya ang send. Pero kahit na ganon, pagkatapos niya mag-send ay napahawak siya sa dibdib niya. Kasi sa totoo lang, sa likod ng cold reply, unang beses siyang natakot at unang beses natuwa. Kinabukasan pumasok si Georgie sa office na parang may dala siyang malaking sekreto sa tiyan. Hindi siya naglalakad ng iba. Hindi siya nakasuot ng iba. Pero sa loob niya ay parang ang laki ng nagbago. May baby. Gusto niyang hawakan ang tiyan niya every second. Parang gusto niyang siguraduhin nandun pa rin. Pero syempre, hindi pwede. Baka may makahalata. Baka magsimula na naman ang mga bulong. Pagdating niya sa desk niya, sumalubong agad si Janice mula sa admin. Georgie, may delivery ka! Excited itong sabi na parang fiesta. Napakunot si Georgie. Delivery? Para sa akin? Oo. Tinuro ni Janice yung 3 paper bag sa gilid. Ang dami oh. Sana all. Lumapit si Georgie. May malaking box ng fruits. May grapes, apples, oranges, pati avocado. May isa pang bag ng prenatal vitamins na nakaseal. May snacks pa, crackers, granola bars, tsaka ginger candies. Napatigil siya. Kanino galing? Tanong niya agad. Anonymous? Sagot ni Janice. Tapos nagtaas ang kilay. Pero feeling ko alam mo na yan. Ha? Hindi ah. Mabilis sa sagot ni Georgie pero halatang defensive. Natawa si Janice. May secret admirer ka siguro. Ayun oh, may note. Kinuha ni Georgie ang maliit na white card sa ibabaw ng vitamins. Walang pangalan, walang sweet message. Isang linya lang nakaprint, sobrang simple. Take these, don't skip meals. Nanlaki ang mata ni Georgie. Hindi naman niya kailangang hulaan. Si Martin yon. Yung tono pa lang, siya na. Hindi ingat, hindi I care, hindi para sa baby. Utos. Parang boss memo. Pero sa weird na paraan, may warmth. Napaupo si Georgie sa desk niya. Hawak ang card na parang ebidensya ng isang krimen. Grabe ka Martin, ang bilis mo naman. Tumunog ang intercom. Miss Santos, boses ni Martin iyon na malamig. Business-like. Come in. Napatalon halos ang puso ni Georgie. Parang nahuli. Hinila niya ang sarili papunta sa office door. Kumatok, tapos pumasok. Si Martin ay nasa desk, nakatutok sa laptop. Parang walang nangyari. Parang hindi siya yung nagpadala ng kalahating grocery. Yes sir. Neutral niyang sabi. Parang EA lang. Tumingin si Martin sa kanya from head to toe. Mabilis lang. Pero ramdam niya yung scan. Parang chinecheck kung okay ba siya. Your schedule today? Sabi ni Martin. Adjusted? No overtime. Bumilis ang tibok ng puso ni Georgie. Sir, may dinner meeting tayo later. I'll handle it. Putol ni Martin. Nagtaas ang kilay si Georgie. Okay, sir. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Eunice Tesado from Marikina City, Grace Rosario from Tubod, Lanao Norte, Mindanao, at Evangeline Come from Mindanao. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pang mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Natahimik sandali, lalo na't sa loob ng office, sila lang. Gusto niyang sabihin, "Ikaw ba nagpadala? Bakit? Ano ka ba?" Pero bawal. Kasunduan, pretend. Kaya siya na lang nagtanong sa safest way. "Sir, may delivery po kasi sa desk ko." Pa-casual niya. Anonymous? Walang expression si Martin. Pero yung jaw niya, bahagyang humigpit. "Eat," sagot niya. One word. Napatitig si Georgie. Ha? "Eat." Ulit ni Martin na mas mababa ang boses. "You look pale." Parang may kung anong sumikip sa dibdib ni Georgie. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya ng ganito. Hindi yung paawa. Hindi yung sweet. Yung seryoso. Pero para hindi lumambot, nagbatigas siya. Opo, sir." Tumango si Martin. Balik ulit sa laptop. "Close the door on your way out." Lumabas si Georgie na may halo-halong nararamdaman. Pagbalik niya sa desk, nakatitig yung mga staff sa mga fruits at snacks. "Grabe," bulong ng isa. "Special talaga. Parang may nag-aalaga ah," sabi ng isa pa. Hindi na niya pinansin. Pinilit niyang maging normal. Pero habang nagbubukas siya ng granola bar, natatakpan ng amoy ng oats ang kaba niya. At sa dulo ng hallway, sa loob ng glass office, si Martin nakaupo pa rin. Suplado, strict, at mukhang walang pakialam. Pero kapag nakatingin siya kay Georgie, nakaalala yung mata niya. Patago, tahimik. Parang sikretong siya lang ang may alam. At si Georgie, kahit ayaw niyang aminin, unang beses ulit siyang nakaramdam ng alaga. At mas delikado yun kaysa chismis. Kasi pag nasanay siya, baka hindi na siya makabalik sa pagiging revenge only. Pagkatapos ng deliveries, mas lalong naging matalim ang mata ng mga tao kay Georgie. Dati, chismis lang siya sa lumang department. Ngayon, sa bagong project floor, kung saan halos lahat ay competitive at plastic ang ngiti, mas mabilis ang kumalat ang kahit anong kakaiba. At dahil si Martin ang CEO, mas lumala. Noong unang linggo pa lang ng pregnancy niya, halos araw-araw siya nilalagnat or nahihilo. Minsan, nasusuka. Minsan nanginginig. Minsan wala siyang lakas na tumayo. At si Martin, hindi na siya kinakausap ng sweet. Hindi siya nagtatanong ng, "Okay ka lang," sa harap ng iba. Pero may mga utos siya na halatang may dahilan. "Miss Santos, leave early. Work from home tomorrow. No overtime." At pag na-late si Georgie dahil sa pagsusuka sa umaga, hindi siya pinapagalitan. Samantalang yung iba, 1 minuto lang late, may memo agad. Kaya syempre, nagsimula ang office war. Sa pantry habang kumukuha si Georgie ng tubig, narinig niya ang boses sa likod. "Grabe no?" sabi ng isang babae, si Rina, senior staff na kilala sa pang-iintriga. "Kay Georgie lang lenient si Sir Martin." "Oo nga," sagot ng isa. "Parang may something. Baka nga buntis." Bulong ni Rina. Mas malakas pa sa dapat. Single naman yun ah. Sino naman kayang ama? Tumigil si Georgie. Naka-freeze siya sa harap ng water dispenser. Nasa bibig niya na ang baso pero hindi niya mainom. Sumunod pa ang boses. Or baka...
Kabit. Baka sugar baby. Di ba dati may issue na siya? Yung fiancé niya na iniwan daw siya? Exactly, kaya nga desperada. Parang may mainit na dugo ang umakyat sa mukha ni Georgie. Gusto niyang bumaliktad at sagutin sila. Gusto niyang sabunutan si Rina, pero pinigilan niya na lang. Di pwede, bawal mag-react. Kasi pag nag-react siya, mas lalo na lang seseryosohin ng chismis. Kaya umalis siya sa panty na parang walang marinig. Pero sa loob niya, nanginginig ang dibdib niya sa galit at hiya. Pagbalik niya sa desk, pilit siyang ngumiti sa ibang staff. Kahit gusto niyang umiyak, nilunok niya lahat. At sakto, tumunog ang intercom. Miss Santos, conference room, now. Boses iyon ni Martin. Kinabahan si Georgie. Akala niya napagalitan siya. Pagpasok niya sa conference room, nandoon si Martin. Nakatayo sa unahan. At sa harap niya nakapila ang 4 na staff, kasama si Rina. Nanigas ang lalamunan ni Georgie. Anong nangyayari? Hindi tumingin si Martin sa kanya, pero nang magsalita, bumagsak ang boses niya sa buong kwarto. Let's be clear, malamig niyang sabi. I don't tolerate gossip. Not in this division. Tahimik, walang huminga. Si Rina nagsimulang magpaliwanag. Sir, we were just... Stop. Mabilis na putol ni Martin. You were spreading rumors about my employee. About her personal life. Namula si Rina. We didn't mean... You don't need to mean it. Sabi ni Martin na mas tumalim. You just need to stop. Lumapit si Martin sa mesa. Nakasandal. Parang leon na tahimik pero handang Manila. From today, sabi niya, anyone caught spreading malicious rumors gets written up immediately. Second offense, termination. May suminghap. Si Rina nanlaki ang mata. Sir, get out. Utos ni Martin. Isa-isang lumabas yung staff. Halos hindi makatingin kay Georgie. Naiwan si Georgie at si Martin. Tahimik. Nakatayo lang siya, hawak ang notebook niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Martin hindi pa rin nakatingin sa kanya, pero halatang galit. Hindi sa kanya, sa mundo. Sir, mahinang tawag ni Georgie. Hindi niyo naman kailangan. Doon siya tiningnan ni Martin. At sa mata niya, walang lambing, pero may isang bagay na malakas. Pagprotekta. Walang may karapatang bastusin ka. Mababang sabi ni Martin. Napatigil si Georgie. Kasi sa unang beses, may tumayo para sa kanya. At hindi alam kung mas matatakot ba siya o mas mahuhulog. Mas naging hectic ang project pagkatapos ng incident sa chismis. Mas madalas ang meetings, mas madalas ang visitors, at mas madalas na nakikita si Georgie ng ibang tao kasi si Martin, kahit suplado, gusto laging organize ang paligid niya. That day, may investor visit, si Mr. Lucas Tan, mid-40s, foreign accent, magaling magsalita at halatang sanay sa business. Pagpasok pa lang sa floor, ang daming staff na nag-straighten ng posture. Si Georgie ang naka-assign mag-assist sa kanya hanggang sa boardroom. Miss Santos, sabi ni Mr. Tan habang naglalakad sila. You look very refreshing. Napakunot noo si Georgie, pero ngumiti pa rin. Thank you, sir. Are you married? Diretsong tanong nito. Parang casual lang. Nabigla si Georgie. No po. Oh, ngumiti si Mr. Tan. Tapos dahan-dahan tumingin sa tiyan niya. But you look glowing. Nanlamig si Georgie. Please, wag dito. Tinatry niyang i-divert. Sir, the meeting will start in 5 minutes. Would you like coffee? Mr. Tan chuckled. Coffee later. You first. How long have you been working with Mr. Valencia? Just recently. Sagot niya na mas mabilis na. I was assigned to the project. Lucky man. Bulong ni Mr. Tan.
Sobrang hina pero narinig pa rin ni Georgie. At sakto, pagbukas nila ng boardroom door, nandoon si Martin. Nakatayo sa unahan, kausap ang dalawang executives. Pero nang makita niya si Georgie at si Mr. Tan, biglang tumalim ang tingin niya. Yung aura niya, parang biglang uminit. Mr. Tan, bati ni Martin. Business smile pero malamig. Welcome. Martin! Masayang sagot naman ni Mr. Tan. Tapos agad na lumingon kay Georgie. Your assistant is impressive. Nag-freeze si Georgie. Tapos narinig niya namang sumagot si Martin. Masyadong kalmado. Focus on the deal. Pero yung mata ni Martin napako kay Mr. Tan na parang sinasabing, don't. Sa buong meeting tahimik lamang si Georgie sa gilid. Nagno-notes. Pero ramdam niya na hindi normal si Martin. Mas mabilis magsalita, mas strikto, mas maikli ang pasensya. Parang irritable. At kapag tumatawa si Mr. Tan habang tumitingin kay Georgie, lalo lang tumitigas ang mukha ni Martin. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Mr. Tan na nakangiti pa rin. Miss Santos, sabi nito, maybe after work you can show me around? Hindi siya available. Boses ni Martin. Matalim. Mabilis. Lahat tumahimik. Napatingin si Mr. Tan kay Martin. Amused. Oh, protective ka masyado. Busy siya. Sagot ni Martin. That's all. Nabula si Georgie. Sir, okay lang. Pero hindi siya pinatapos si Martin. Miss Santos, back up. You're leaving early. Ha? Bulong ni Georgie na nagulat. Si Mr. Tan ngumiti. Lucky you. But maybe next time. Tinignan siya ni Martin na parang babagsak ang mundo pag umulit pa. Kaya umatras si Mr. Tan na parang nagbibiro lamang. Pagdating sa desk, mabilis na kinuha ni Georgie ang bag niya. Nakatayo si Martin sa tabi. Parang bantay. Sir, bakit po biglaan? Tanong niya trying to stay calm. Hindi naman sumagot agad si Martin. Hanggang nasa elevator na sila at sila na lang dalawa. Same way tayo, sabi ni Martin na parang excuse. I'm heading out too. Pero may meeting ka pa. Cancelled. Pagdating sa parking, binuksan ni Martin ang passenger seat ng kotse niya. Naupo si Georgie. Tahimik. Sa loob ng car ay sobrang awkward. Tanging aircon lang naririnig. Then Georgie couldn't take it. Sir, tanong niya na mahina. Bakit parang galit ka kanina? Hindi tumingin si Martin, nakafocus sa daan. Hindi ako galit. Sagot niya. Ano? Nagtagal bago siya sumagot. Annoying siya, sabi ni Martin. He was too close. Napatitig si Georgie. Too close? Ulit niya. Saka lang lumingon si Martin. One quick glance. Don't misunderstand. Dagdag niya agad. I'm just avoiding complications. Pero yung tono niya, hindi convincing. At doon sa gitna ng traffic, ramdam ni Georgie na lumalalim na yung attraction na ayaw nilang aminin. Kasi kung dati deal lang, ngayon parang may selos nang sumisingit. Maaga pa lang ramdam na ni Georgie ang kaba. Hindi ito yung kaba na dahil sa office. Hindi ito yung kaba na dahil sa chismis. Iba. Ito yung kaba na may kinalaman sa loob ng katawan niya. First official prenatal visit. First time niyang makita ng maayos kung okay ba ang baby. Kung normal ba ang lahat. Kung totoo ba to o panaginip lang. Habang nag-aayos siya ng bag, IDs, water, crackers, tissue, tumunog ang phone niya. Text from Martin. I'm outside. 5 minutes. Napatingin si Georgie sa screen. Outside? Nagbihis agad siya. Simple lang. Loose dress. Flats, hair clip. Ayaw niyang magmukhang OA. Ayaw niyang magmukhang umaasa. Pagbaba niya, nandoon si Martin sa lobby. Nakasuit pa rin kahit clinic lang. Nakapamewang.
Halatang inip pero nung nakita siya ay parang may mabilis na check sa mata niya kung okay siya. "Let's go," sabi niya. Sir, kaya ko naman mag-isa." Pilit niyang sabi habang naglalakad sila palabas. Hindi lumayon si Martin. "I know, but I'm coming." Simple, walang explanation. Sa kotse, tahimik ulit. Parang ganito sila lagi. May tension pero walang umamin. Si Georgie nakatingin sa bintana. Si Martin nakatingin sa daan. Pero ramdam niya yung presence niya. Parang may tao sa tabi mo na hindi mo pwedeng kalimutan. Pagdating sa clinic, private yung lugar. Malinis, tahimik at sosyal. May mga magazine sa waiting area at amoy lavender. Habang nagche-check-in si Georgie sa counter, naramdaman niyang may tumitingin. Paglingon niya, may dalawang babae sa kabilang side. Naka-designer bag. Nagbulungan. Tapos tumingin kay Martin. Isa sa kanila halatang may kilala. Si Martin, deadma. Pero si Georgie, napahigpit ang hawak sa bag niya. "Please, huwag na yan." Tinawag sila ng nurse. Pumasok sila sa room. Pinaupo si Georgie sa bed, habang si Martin tumayo sa gilid. Arms crossed. Kunwari hindi interesado. Pero nung inilabas ng doktor ang ultrasound machine at nalagay ang gel sa tiyan niya, nakita ni Georgie ang pagbabago sa mata ni Martin. Hindi halata sa iba, pero halata sa kanya. Focused. Parang may takot na ayaw niyang ipakita. "Okay," sabi ng doktor, nakangiti. "Let's see." Lumabas sa screen ang maliit na image. May maliit na dot. May pulso. "Here," sabi ng doktor. Heartbeat. Napatakip si Georgie sa bibig niya. Lumuha siya at hindi niya mapigilan. Parang biglang bumagsak lahat ng bigat na dala niya. May buhay. Sa gilid, hindi gumalaw si Martin. Pero nung sinulyapan siya ni Georgie, nakita niyang nakatitig ito sa screen na parang hindi siya makahinga. "Everything looks good so far," sabi ng doktor. "But we'll monitor closely." Tumango si Georgie. Pinupunasan ng luha. "Thank you, Doc." Paglabas sila ng room, mas magaan ang pakiramdam niya. Kahit may takot pa rin. May saya rin. Pero bago pa siya makalabas ng clinic, may boses na sumabog sa lobby. "Martin!" Tumigil ang mga tao. Napalingon si Georgie. Isang babae ang papasok. Elegant, matangkad, naka-pearl earrings at ang tingin parang kutsilyo. May kasunod siyang assistant. Hindi na kailangang ipakilala. Nanay ni Martin. Lumapit ito na parang may bagyo sa bawat hakbang. "Mom," malamig na sabi ni Martin. Pero may konting tensyon. Hindi pinansin ng babae ang tono niya. Sa halip, tiningnan si Georgie mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung gaano siyang kababa. "So, eto na," sabi ng mommy niya. May mapanirang ngiti. "Eto yung babae." Nanlalamig si Georgie. Biglang bumalik lahat ng insecurities niya. Parang bumalik siya sa office pantry, sa mga bulong, sa mga tingin. Pero mas malala ito, kasi pamilya ito. "Ma'am," mahinang bati ni Georgie at automatic respect. Hindi siya pinatapos. "Don't call me ma'am like you belong here." Parang may sumuntok sa sikmura ni Georgie. "Hindi tanggap ng pamilya namin ang ganong babae." Patuloy ng mommy ni Martin. "Yung mga klase ng babae na bigla na lang nabuntis tapos gustong sumiksik sa pangalan namin." Napatigil si Georgie. Napahiya siya. Parang gusto niyang maglaho. Parang nilunok siya ng lupa habang nakatingin sa ibang pasyente. Lumipat ang tingin niya kay Martin. "Please defend me." Hindi naman niya inaasahang ipagtatanggol siya bilang girlfriend. Pero kahit man lang sabihin niyang tao siya, na hindi siya basura. Nakita niya si Martin huminga ng malalim. Akala niya lalaban. Pero ang lumabas sa bibig ni Martin ay malamig, diretso at walang pader.
Wala kaming relasyon. Wala akong gusto kay Georgie. Kasunduan lang to para sa anak. Parang nabasag ang lahat. Nanginig ang labi ni Georgie. Hindi dahil hindi niya alam na kasunduan lang, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi, sa harap ng lahat, sa harap ng nanay niya, sa harap ng mundo. At kahit gusto niyang magpakatatag, hindi niya napigilan ng isang luhang bumagsak. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Yung pang-iinsulto ng mommy o yung pag-ayaw ni Martin para lang matapos ang gulo. Pag-uwi ni Georgie galing clinic, parang wala na siyang kaluluwa. Hindi siya nagsalita sa biyahe. Hindi siya tumingin kay Martin. Hindi rin siya nag-thank you kahit alam niyang dapat. Wala siyang lakas. Yung utak niya paulit-ulit lang ang isang linya. Wala kaming relasyon. Wala akong gusto kay Georgie. Sobrang simple, pero sobrang sakit. Pagbukas niya ng pinto ng apartment, hinubad niya agad ang sapatos niya at saka naupo sa sahig. Nakatitig lang siya sa pader na parang doon nakasulat ang sagot kung bakit siya ginanito. Nagalit siya. Sa mommy ni Martin, oo. Pero mas galit siya kay Martin. Hindi dahil hindi niya alam na kasunduan lang yon at alam niya naman ang rules. Pero hindi niya inakalang kaya niyang sabihin yon ng ganong kalamig. Parang wala lang siya. Parang incubator lang siya. At ang pinakamasakit doon, may part sa kanya na umaasa. Nainisip niyang baka kahit konti. May concern siya bilang tao. Napatakip siya sa mukha niya. Nanginginig ang balikat niya habang tahimik siyang umiiyak. Then she whispered. Masikip ang lalamunan. Ang tanga mo, Georgie. Tumingin siya sa salamin sa sala. Namumugto ang mata niya. Maputla ang labi. Parang batang iniwan sa gitna ng ulan. At doon niya inulit ang sinumpa niyang reminder. Huwag kang mag-ilasyon. Kasunduan lang. Kinabukasan pumasok siya sa office na parang may armor. Naka-ponytail, simple makeup, straight posture. Pero yung aura niya ay malamig. Hindi siya ngumiti. Hindi na siya nakikipagbiruan. Hindi siya na good morning. Kahit si Janice na palaging friendly na tahimik nang dumaan siya. Pagdating sa desk, bumukas ang pinto ng CEO office. Lumabas si Martin. Miss Santos? Tawag niya. Hindi siya lumingon agad. Yes, sir? Come in. Utos si Martin. Pumasok siya sa office na parang robot. Schedule? Already updated. Putol ni Georgie na mabilis. Naka-email na rin sa inyo yung revised meeting notes. Napatingin si Martin sa kanya. You're upset? Hindi po. Sagot niya pero halatang nagsisinungaling. Nagtatrabaho lang po ako. Tumahimik si Martin sandali pero hindi na siya nakasingit. Kasi may dumating na visitor. Isang babae na naka-red blazer. Classy, confident, investor. Martin! Masayang bati ng babae. Miss Delgado. Sagot ni Martin. Business smile. Si Georgie naka-standby sa gilid. Pero habang nag-uusap, si Martin at si Miss Delgado, ramdam niya na close sila. Yung tipo ng closeness na parang may history, may comfort. Tawa ng tawa si Miss Delgado. Tapos minsan, hinahawakan pa ang braso ni Martin habang nagbibiro. At si Martin, hindi umiiwas. Hindi niya alam bakit biglang kumulo ang dugo ni Georgie. Akala niya okay lang. Wala naman sila. Pero bakit parang sinisikipan niya? Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon. Biglang naging sharp ang tono niya pag nagsasalita. Coffee po ba, Miss Delgado? Tanong niya. Pero parang may patalim. Oo, sagot ng babae at ngumiti. Ikaw pala si Georgie. I heard you're his new assistant? Temporary lang po, sagot ni Georgie. Masyadong mabilis. Nagtaas ng kilay si Martin pero hindi nagsalita. Paglabas si Georgie para kumuha ng coffee, hindi niya mapigilan ng inis. Hindi niya alam kung kanina siya galit. Sa sarili ba niya? Kay Martin? Or sa babaeng yon?
Pagbalik niya, narinig niya nagsasalita si Miss Delgado. "So Martin, dinner tayo soon? Like the old times?" Tumigil ang kamay ni Georgie sa tray. Sobrang bigat ng dibdib niya. Pagkaalis ni Miss Delgado, tumahimik ang office. At doon tinanong siya ni Martin ng diretsyo. "Nagsiselos ka ba?" Napatigil si Georgie. Napailing siya at tumawa na pilit. "Sir, para saan? Wala namang tayo." Ang sakit bigkasin. Pero, iyon ang totoo. Dapat. Lumapit si Martin. Hindi mabilis, hindi aggressive. Dahan-dahan. Parang ayaw niyang takutan siya. "Georgie." Tawag niya sa pangalan niya ulit at yung paraan na parang hindi boss. "Please stop," sabi ni Georgie at umiwas ng tingin. Hindi ko kailangan ng explanation. Pero bago pa siya makalayo, hinawakan ni Martin ang kamay niya. Mainit, matigas ang grip, pero maingat. Parang gusto niyang humingi ng tawad pero hindi marunong. Nagkatinginan sila. At sa mata ni Martin, unang beses siyang nakita ang softness na hindi para sa ibang tao. "Sorry," bulong ni Martin. Nanlaki ang mata ni Georgie. "Ano?" "About sa clinic," dagdag ni Martin na mahina. "I didn't mean it like that." "Pero sinabi mo." Pabulong niyang sagot, nanginginig. Huminga ng malalim si Martin. "Yun lang yung paraan para tumigil si Mom. Kung pinaglaban kita, mas lalala." Tahimik si Georgie pero masakit pa rin. "Tao ako," bulong niya. "Hindi lang ako kasunduan." Tumango si Martin at parang tinamaan. "I know," sabi niya. "And I'm sorry." Hindi niya binitawan ang kamay niya. At sa maliit na hawak na yon, unti-unting nabasag ang pader ni Georgie. Kasi kahit ano pang sabihin nila, kahit contract pa, may puso nang sumisingit. At pareho na nilang alam, delikado na sila. Lumipas ang mga buwan na parang roller coaster. Lumaki na ang tiyan ni Georgie. Mas madaling mapagod. Mas madalas mahilo. Pero mas matibay ang loob niya. Lalo na ngayon, dahil sa kabila ng gulo may isang tahimik na routine silang ni Martin na parang lihim na kasunduan na mas malalim pa sa papel. Hindi sila sweet sa office, hindi sila nag-holding hands, pero si Martin laging may paraan. May driver na ready, may snack sa drawer niya na may go home early. Kapag nakikita niyang namumutla siya, at kahit ayaw aminin ni Georgie, may parte na siyang masaya. Hanggang dumating ang isang araw na ayaw niyang dumating. Nakatanggap siya ng balita. Nanganak na raw si Mia. Nasa ospital na. Si Carlo ang kasama. Hindi niya na dapat pakialaman, pero parang may humila sa kanya. Hindi dahil gusto niya makieksena, kundi dahil gusto niyang makita ang katapusan ng chapter na nanakit sa kanya. At isa pa, weird man, pero gusto rin niyang ipakita sa sarili niyang kaya niyang humarap. Kaya, nandun siya. Isang private hospital. Malamig, puti, amoy disinfectant. Naglakad si Georgie sa hallway na parang may dalang bigat sa bawat hakbang. Kasunod niya si Martin. Nakakap siya at plain jacket. Parang ayaw mapansin. Hindi siya yung tipong madaling makilala ng ordinaryong tao kung hindi mo alam ang pangalan niya. At sa ospital, walang nag-e-expect na may CEO na nandun. "Sure ka?" Tanong ni Martin habang papalapit sila sa nurse station. Tumango si Georgie. "Sandali lang. Gusto ko lang matapos na to sa utak ko." Hindi na siya tinanong pa. Tumango lamang si Martin. Parang bodyguard na tahimik. Habang hinihintay ni Georgie yung nurse na mag-confirm ng room, may narinig siyang tawa sa likod. Tawang pamilyar. Nag-freeze ang katawan niya. Paglingon niya, nakita niya si Carlo. Nakaupo sa waiting area. Hawak ang phone, nakangiti na parang hero. Sa tabi niya ang nanay ni Mia. At sa gilid, may bouquet of flowers. At ilang segundo lang, lumabas si Mia mula sa room. Naka-wheelchair, may blanket, at halatang pagod pero masaya.
Carlo, malambing na tawag ni Mia. Tumayo naman si Carlo at parang excited. Love, nagkatinginan sila. Tapos hinalikan ni Carlo ang noo ni Mia. Parang may kutsilyong humiwa sa dibdib ni Georgie. Pero hindi siya umiyak. Hindi na siya yung dating Georgie na luluhod sa sakit. Nakatayo siya, matatag. Hanggang sa napansin ni Mia ang presensya niya. Nawala ang ngiti ni Mia. At si Carlo nang makita siya, tumawa. Tingnan mo to, sabi ni Carlo na malakas at parang gustong mapansin. Si Georgie. Napatigil ang ibang tao sa hallway. May mga nurse, may bantay, may pasyente. Ang lahat ay napatingin. Si Georgie ramdam ang init sa mukha, pero hindi siya umatras. Si Mia ngumiti ng mapanira. Nandito ka? Wow! Hi, mahinang sabi ni Georgie. Pilit at civil. Si Carlo tiningnan ng tiyan niya, tapos humalakhak. Buntis ka? Tanong niya na parang joke. Kanino? Sinong pumatol sa'yo? Sa gilid. May nurse na nagkunwaring busy. Si Georgie nanlaki ang mata, pero hindi siya nagsalita. Si Mia sumingit, kunwari concerned. Georgie, desperada ka talaga. Nagpabuntis ka kung kani-kanino? Para lang may mapatunayan? Sumikip ang lalamunan ni Georgie. Narinig niya ang bulong ng ibang tao. Buntis? Single? At sa gilid niya naramdaman niya si Martin na gumalaw. Isang step forward. Pero tinaas si Georgie ang kamay niya ng bahagya. Parang sinasabing, ako muna. Huminga siya. Mia, hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Tingnan mo nga siya, sabi ni Carlo na mas malakas. Desperada. Akala ko ba never ka na mabubuntis? So ano to? Miracle? O naghanap ka lang ng random? Natahimik ang paligid. Ang sakit. Pero iba na ang tama. Hindi na siya wasak. Galit na siya. At bago pa siya makasagot, biglang may nag-click. Flash. May isang babae sa likod na friend ni Mia. May hawak na phone at kinunanan siya. Nakita ni Georgie yung smirk nito. Uy, magandang kontento. Bulong ng babae. Tapos ay nag-type agad sa phone at nanlamig si Georgie. Paki-delete. Ano? Public place to. Sagot ng babae sabay tawa. Si Martin ang biglang lumapit. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdrama. Malamig lang niyang sinabi. Delete it. Napatingin ng babae kay Martin. Plain lang ang suot niya. Cap at walang label. Kaya tumawa lang ito. Who are you? Tanong nito. Hindi naman sumagot si Martin. Pero yung tingin niya sapat para manahimik ang tao. Kinuha ni Georgie ang bag niya. Hinila ang sarili palayo. Ayaw niyang umiyak doon. Ayaw niyang magmukhang talunan. Paglabas nila ng ospital, nanginginig ang kamay niya. Okay ka lang? Tanong ni Martin na mahina. Tumango si Georgie, pero halatang hindi. I'm fine. Pero hindi siya fine. Kinagabihan nagising si Georgie sa tunog ng phone notifications. 1, 2, 10, 20. Pag-open niya ng social media, nakita niya agad. Anonymous post. Larawan niya sa hospital hallway. Malinaw ang tiyan, malinaw ang mukha niya. At sa caption, Office girl na desperada. Nagpabuntis sa kung sino? Single mom era? May comments na sunod-sunod. Yikes, sino kayang ama? Desperate moves. Baka kabit. Parang bumalik lahat ng ginawa sa kanya. Nang mas malala, naupo siya sa kama at nanginginig. At sa kabilang side ng screen nag-trending ang post, viral. Sa umaga pumutok ang mas malaking balita. Hindi na anonymous, hindi na rumor. Headline na sa entertainment business sites. Billionaire CEO confirmed as baby daddy in a viral scandal. May leaked info, may investigators, may mga reporters sa labas ng building, may mga kamera, at sa penthouse ng Valencia, nawawala ang mommy ni Martin. Deny it! Sigaw nito. Sabihin mo hindi ikaw. Siraan mo yung babae bago tayo masira. Pero si Martin tahimik lang.
Nakatayo sa sala, hawak ang phone, nakatingin sa video clip ni Georgie sa ospital. Kung paano siyang pinahiya. Nagdilim ang mata niya. At sa unang beses, hindi required ang gumalaw sa kanya, kundi puso. Sa lobby ng company building, nagkumpulan ng media. Flash ng camera, sigaw ng reporters. Mr. Valencia, are you the father? Is the woman your mistress? Will you deny the allegations? Lumabas si Martin at nakasuit, walang cap. CEO mode. Sa gilid niya ay si Georgie. Nanlaki mata ni Georgie. Martin, ano? Trust me. Mahina niyang sabi. Narinig ni Georgie ang sigawan. Narinig niya ang pangalan niya sa bibig ng mga strangers. Pero bago siya tuluyang lumunin ng hiya, biglang lumuhod si Martin sa harap niya. Parang huminto ang mundo. Martin! Gulat na bulong ni Georgie. Inilabas si Martin ang maliit na ring box at sa harap ng kameras, sa harap ng mundo, sa harap ng mommy niyang nanilisik ang mata sa gilid, sinabi ni Martin. Malinaw, walang lamig. Georgie Santos. Marry me? Shock si Georgie. Shock ang media. Shock ang mommy. At si Martin hindi na umatras. Hindi na cold. Hindi na kasunduan lang. Pinanindigan niya sa Georgie kahit alam niyang giyera ang kapalit. Hindi natapos ang gulo sa proposal. Pagkatapos lumuhod ni Martin sa harap ng media, parang sumabog ang mundo sa reactions. Headlines, posts, interviews, pati old colleagues ni Georgie naglabasan bigla na parang close friend. Pero sa gitna ng ingay, isang bagay lang ang malinaw. Pinili siya ni Martin. At para kay Georgie, sapat na yon para huminga ulit. Sa kabilang banda, si Carlo at Mia hindi nakaligtas. Nang lumabas ang news na billionaire CEO pala ang ama ng dinadala ni Georgie, lahat ng pang-iinsulto nila sa ospital, bumalik sa kanila. May naglabas ang screenshots ng old posts ni Mia tungkol kay Georgie. May mga tao sa comments na nagsasabing, ikaw yung ahas. Si Carlo ginawang katatawanan online. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi lang dahil bilyonaryo si Martin, kundi dahil nakita ng buong mundo na si Georgie, yung babaeng tinawag nilang desperada, ay hindi pala talunan. Siya ang nanalo. Karma, kompleto. Dumating ang araw ng panganganak na parang bagyo. Madaling araw, ginising si Georgie ng biglang sakit na tiyan. Hindi yung regular na karot, kundi yung ramdam mong may pagbabago na talaga. Martin? Hinihingal niyang tawag, hawak ang phone. Halos isang ring lang. Sumagot agad si Martin. Where are you? Mabilis na tanong niya. Wala nang lamig sa boses. Nasa kondo. Masakit. Nanginginig ang boses ni Georgie. Stay there, utos ni Martin. I'm coming. Hindi lumipas ang 10 minuto. Nasa pinto na rin si Martin kasama ang driver. Siya mismo ang bumuhat sa bag ni Georgie. Siya rin ang sumalo sa kanya habang halos hindi na siya makalakad. Breathe, paulit-ulit niyang sabi sa sasakyan. I'm here. Si Georgie sa gitna ng sakit nakatawa na naiiyak. Grabe, ang sakit. Napatitig si Martin sa kanya. I'm sorry. Sorry? Hingal ni Georgie. Ikaw ba yung nanganganak? Pero kahit ganon, hinawakan pa rin ni Martin ang kamay niya ng mahigpit. Yung klase ng hawak na hindi ka bibitawan kahit na lumindol. Pagdating sa ospital, nagmukhang battlefield. Nurses, doctor, gurney, lahat mabilis. Si Martin parang ready makipag-away sa mundo. Please take care of her. Matigas niyang sabi sa doktor. Tumango ang doktor. We will. Sa delivery room halos mapunit ang boses ni Georgie sa pag-iyak at paghinga. Pawis na pawis siya, nanginginig, pero lumalaban. At si Martin nasa gilid lang. Hindi siya yung typical na macho na walang emosyon. Hindi rin siya yung OA na umiiyak agad. Pero kitang-kita sa mukha niya. Takot siya. Takot na may mangyari kay Georgie. Takot na mawala.
takot na mabigo. At sa unang pagkakataon na-realize si Georgie na hindi na ito simpleng kasunduan. Kasi kung kasunduan lang, bakit siya nanginginig para sa kanya? "Push, Georgie!" sigaw ng doktor. "Hindi ko na kaya!" iyak ni Georgie. "Kaya mo!" sabi ni Martin na halos pabulong pero matatag. "Kaya mo, please!" Sobrang sakit. Pero sa bawat push, iniisip niya lahat ng pinagdaanan niya. Yung mga gabing umiiyak siya dahil iniwan siya. Yung mga salitang, "Never ka nang mabubuntis." Yung mga chismis. Yung mga humiliation. At sa gitna nun, itong moment na to. Biglang may narinig siyang iyak ng baby. "Congratulations!" sabi ng doktor. "Baby boy!" Napaiyak si Georgie. Oh my God! Pero bago pa siya makapagpahinga, "Wait," sabi ng nurse. "May isa pa." Nanlaki mata ni Georgie. "Ha?" Ngumiti ang doktor. "Twin pregnancy." Natawa si Georgie na may luha. "Sabi ko na." Sumunod na iyak. "Baby girl." Tahimik ang buong kwarto sandali. Parang huminto ang mundo para pakinggan lang ang dalawang bagong buhay. At doon nakita ni Georgie si Martin. Nakatitig siya sa dalawang babies. Parang hindi siya makapaniwala. Tapos biglang tumulo ang luha niya. Una, isa, tapos dalawa. Tapos hindi na niya napigilan. Umiiyak siya. CEO na may bakal na aura. Umiiyak na parang batang unang beses nakakita ng himala. "Martin," pabulong na tawag ni Georgie. Lumapit si Martin at hinawakan ng pisngi niya. "You did it. You did it. You're amazing." At sa luha niya, doon na pagtanto ni Georgie na tapos na yung dating buhay niya. Wala na yung desperada. Wala na yung babaeng hinahabol ng revenge. Ngayon, nanay na siya. At hindi na siya mag-isa. Pagkalipas ng ilang linggo ay mas tahimik na. May media pa rin, oo, pero natutunan nilang protektahan ng pamilya nila. At sa isang private chapel na puno ng white flowers at soft lights, ikinasal sila. Hindi na para sa public image. Hindi para sa mana, kundi para sa totoo. Sa harap ng pamilya, sa harap ng mundo, at sa harap ng dalawang sanggol na tahimik lang sa stroller, pinangakuan ni Martin si Georgie. "Hindi ko na uulitin ang kasunduan, Malamig," sabi niya. "Pipiliin kita araw-araw." Umiyak si Georgie, tumango, at habang nakatingin siya sa kambal, naalala niya yung sinumpa niyang revenge. Pero ngayon, iba na. Hindi nagalit, kundi pasasalamat. Akala niya kambal ang magiging revenge niya, pero kambal palang biyayang magpapabago sa buhay nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!